Cleveland duo. Nag-click na sa opensa, malayo na rin ang nararating. Boston Celtics nasayang ang 15 puntos na kalamangan, nag-choke si Jason Tatum. At sulit ang pagbabalik ni Klay, niluto ni Stephen Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Nananatiling nangunguna ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference at may pinakamagandang record sa NBA. Ang kanilang makasaysayang simula ay dulot ng all-star level na laro mula sa kanilang backcourt duo na sina Darius Garland at Donovan Mitchell. Ang tambalang ito ay nakikilala na rin sa buong bansa at bawat isa ay nakakuha ng Player of the Week awards sa unang buwan ng season. Unang napanalunan ni Donovan Mitchell ang parangal noong hanggang November 10. Mga larong naganap mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 3. Sumunod naman si Darius Garland na nakatanggap ng parangal para sa Week 3, mga larong naganap mula Nobyembre 4 to November 10. Ito ang unang pagkakataon mula noong 2014-15 season na ang isang duo mula sa Cavaliers ay nanalo ng Player of the Week awards ng magkakasunod na linggo, kung saan sina Kyrie Irving at LeBron James ang nakatanggap noon. Umabot ang Cleveland sa finals sa dulo ng nasabing season, ngunit natalo sa Golden State Warriors sa 6 na laro. Makikita pa kung ano ang magiging takbo ng natitirang bahagi ng season para kina Garland, Mitchell at sa kasalukuyang roster ng Cavaliers. Sa ngayon, nag-a-average si Mitchell, got 23.7 points, 3.4 rebounds at 3.7 per game, habang may shooting percentage na 46% from the field and 41% mula sa 3-point range. Si Garland naman ay nag-a-average ng 20.2 points, 1.9 rebounds at 6.5 assists per game na may kahangahangang 52.6% from the field and 45.9% from 3-point range. Bago magsimula ang season, maraming usapin kung kakayanin ni Garland at Mitchell na magkasama sa parehong roster. Sa ngayon, napatunayan ni Kenny Atkinson sa kanyang bagong opensa na hindi lang kaya ng dalawang ito na maglaro ng sabay, kundi kaya rin nilang umangat. Ang magkakasunod na Player of the Week awards ay patunay pa nito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nasayang ng Celtics ang kanilang 15 puntos na kalamangan sa second half at natalo sa Hawks 117-116 nitong Miyerkules ng araw sa kanilang unang laro sa pool play ng Group C para sa Emirates NBA Cup. Ang Celtics ay inaasahang mananalo ng 16 na puntos bago magsimula ang laro. Bagaman medyo mabagal ang simula ng Boston, tila na control nila ang laro sa second quarter. Nagtayo ng double-digit na kalamangan sa halftime sa likod ng 20 puntos mula kay Jaylen Brown at 14 na puntos mula kay Derrick White. Ang Hawks naman ay naglaro na wala ang 4 na regular na manlalaro, kabilang ang all-star guard na si Trae Young, kaya kinailangan nilang magsimula kay two-way guard Keaton Wallace at maglaro ng may malaking disadvantage buong gabi. Umakyat pa sa 15 puntos ang kalamangan ng Celtics sa second half, ngunit nabawi ito ng Hawks sa pamamagitan ng dominasyon sa paint, kung saan nagkaroon sila ng 68-32 edge sa ilalim ng basket kasama ang 18 second chance points. Nakapuntos si Onyeka Okongwu ng go-ahead basket sa huling minuto, habang nagmintis si Jaylen Brown, may team high na 37 puntos sa potensyal na game winner sa huling segundo. Nagdagdag din si Derrick White ng 31 puntos sa pagkatalo ng koponan, habang pinangunahan ni Dyson Daniels ang 5 Hawks na nakapuntos ng double figures sa kanyang 28 puntos. Nabigo ang Boston na ipagpatuloy ang kanilang dalawang sunod na panalo at bumagsak sa 9-3 ang kanilang record ngayong season. Ang susunod nilang laban para sa NBA Cup ay sa susunod na Martes sa TD Garden kontra sa Cleveland Cavaliers. May mabilis na turnaround ang Celtics sa Miyerkules ng gabi, kung saan muli nilang makakaharap ang Brooklyn Nets sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan sa Barclays Center. Bumalik ang offensive groove ni Jaylen Brown matapos ang hip issues. Ang All-Star ay nahirapan sa kanyang offensive rhythm sa pagbabalik niya matapos ang 4 na larong hindi paglalaro sa Milwaukee, kung saan nagtala lamang siya ng 4 of 13 from the field in 37 minutes. Mas magaan ang naging laro ni Brown laban sa depensang kulang sa tibay ng Hawks. Nagpasiklab siya ng 16 na puntos sa unang quarter at nanguna sa lahat ng scorers sa halftime na may 20 puntos, habang may 7 of 12 shooting from the field. Karamihan sa kanyang puntos ay nagmula sa loob ng arc noong simula, ngunit nakapag-shoot din siya ng 2 mahahalagang 3-pointers sa ika-4 na quarter.
namayani si Brown sa paint laban sa Atlanta kung saan siya ay nakakuha ng 10 free throw attempts at samantalang si Tatum ay nag-chalk sa huling mga segundo sa laro. Ngunit nakapagtapos naman siya ng 20 puntos. Samantalang unang pagbabalik ni Klay Thompson sa Warriors. Bilang miyembro ng Dallas Mavericks, sa inaasahan, may salubong ito ng tribute video. Well, sa simula pa lang ng laban, nagharap-harapan agad ang former Splash Brother, nagtapos na lang sa foul para kay Stephen Curry. Ngunit, pinakitaan agad ni Curry itong si Klay ng tres. Pasok, sabay turo pa dito habang bumabalik sa kabilang court. Sinamahan pa ito ng magandang pasa patungo kay Andrew Wiggins. Luka Doncic bumitaw sa malayo, pasok ang tres na ito. 2 for Luka. Ito matindi pati si Draymond. Pinakitaan na rin si Thompson kung paano gawin ang tres. Nakakuha pa ng magandang layup itong si Curry. Sabay steal sa sumunod na possession from Thompson. Sabay bitaw sa malapit sa logo. Hindi nga lang pumasok. Green nakakuha ng magandang defensive stop. Nagtapos ito sa 2 puntos for Melton sa fast break. Samantala, Kyrie, inatake ang depensa ng Warriors. Basket to over Jackson Davis. Ngunit Draymond mainit pa rin sa labas. Pasok ang isang tres, pero Kyrie sumugod sa ilalim. May kasama pang foul dahil sumabit pa si Melton. Score 19-14. Nang magawa ni Curry ang isang step back tres, sinundan pa ito ng isa pang elite shooting ni Melton. Pasok ang attempt na ito. Curry nagmamadali, pasok ang pull up. Looney umatake sa loob, pinasa kay Peyton Mintis, pero sinagip ito ni Looney. Curry sinayawan ang depensa ng Dallas. Tagumpay over Derek Lively. Wala ng 1.5 minuto sa unang quarter. Dito na nagparamdam si Klay Thompson, isang tres ang ginawa. Pasok, ngunit agad namang bumawi ang Hield. Unang puntos rin kay Splash Body. Klay umatake sa loob, magandang pasa ang ginawa patungo kay Gafford. Jonathan Kuminga, tumutulong na, umatake sa loob, pasok. 27-33 end of first quarter, leading for Warriors. Sa ikalawang quarter, mismatched. Iniwan ni Melton si Lively sa paint. Ang sumunod, muntik nang maposterize ni Moody itong si Klay Thompson nang hinayang tuloy si Curry. Wala nang 9 na minuto sa ikalawang quarter. Nagsimula ulit ang kahinaan ng Warriors sa turnover. 2 puntos para Luka, timeout ang GSW. Sa pagbabalik, Luka over Podziemski, magandang twist ang ginawa sa ilalim, basket, leading na ang Dallas 42-39 dahil sa 2 sunod-sunod na dunk mula kay Gafford. 7 minuto sa ikalawang quarter, umunit ulit si Thompson. 2 tres na sunod-sunod ang binitawan. Pasok, Luka umatake sa loob. Basket, bumawi naman agad si Hield. Pasok, wala ng 6 na minuto. Splash Body versus Klay Thompson. Tagumpay ang basket ni Hield. Kyrie nilaro ang depensa ng Warriors. Pasok, at ito ang malupit mga kaibigan. 8 segundo ang natitira sa ikalawang quarter. Curry na isahan si Klay Thompson. Basket, at may kasama pang foul. Sa ikatlong quarter, naging dikit ang laban. Ngunit dito na rin nagsimulang magluto itong si Chef Curry. Thompson nag-pull up ng tres. Pasok! Ngunit bumawi naman si Curry. Sinamahan pa ito ng kantsaw patungo kay Luka. Score, 66-72 hype si Curry. Dahil sa nagawang tres, wala ng 7.5 minuto sa third quarter. Magandang connection for Warriors. 2 points for Jackson Davis. Wala ng 4 na minuto sa third quarter. Isang magandang blind pass ang ginawa ni Curry patungo kay Kuminga. Umabot na sa 9 ang kalamangan ng Warriors dahil sa tres na ginawa ni Kuminga. 91-82. Ngunit bumaba sa 5 dahil sa magandang laro ni Luka. Buti na lang na ipasok ni Podziemski ang tres na ito. Podziemski umatake sa ilalim. Mintis. Pero sinagip ni Looney. Sa ika-4 na quarter, body ulit agresibo sa opensa, leading ang Warriors for 2 points. 102-100. Ngunit Klay, isang tres ang bawi. Buti na lang gumawa ng magandang cut si Moody mula kay Draymond. Thompson, bumabalik na ang kumpiyansa. Gumawa ng hard drive sa paint. Basket, over Wiggins, wala ng 6 na minuto. Kyrie, kinuha ang advantage ng depensa ng GSW. Basket, sinundan pa ng masakit na tres mula kay Klay Thompson. Timeout si Steve Kerr. Wala ng 4 na minuto sa huling quarter. Melton big shot ang ginawa. Stephen Curry hindi sumusuko. Isang pull-up ang ginawa. Basket. At naging 1 punto game na lang nang makuha ni Curry ang long-range shot. Sinundan pa ito ng hard drive sa paint. Basket. Wala ng kalahating minuto sa fourth quarter. Dito na mas lalong gumulo sa loob ng Chase Center nang makuha ni Curry ang isang importanteng tres. Final score, 120-117 for Warriors. Stephen Curry 37 points, Luka Doncic 31 points, at Captain Klay 22 points.
it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.